Eto na ang mga impormasyong dapat alam nyo. Mga kapuso, pwede nyo na pong masilip sa internet ang sitwasyon sa mga istasyon ng MRT. Sa pamamagitan ng live streaming na kuha ng kanilang CCTV camera, katulad po nito, yan po ang kuha mula sa MRT Quezon Avenue Station. Malaking tulong po ito para malaman nyo kung mahaba ang pila o kung may aberya sa MRT bago pa man kayo pumunta sa istasyon. At para sa iba pang detalye ng balitang yan, narito ang report ni Maki Pulido. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ganito ang kalbaryo ng mga sumasakay ng MRT tuwing rush hour. Hindi ka nga matatraffic sa EDSA, traffic naman sa pila ang kalaban mo. Ngayon, pwede nang masilip ang aabutan mong pila sa MRT station. Mag-log on sa www.dotcmrt3.gov.ph. Piliin ang option na CCTV at mapapanood na ang video streaming mula sa 13 MRT station. Let's say, kung ako, isa akong pasahero, I can access the website. And then, pag nakakita ko yung situation, makakita ko, oops, mahaba ang pila in this station. Let me just go to another station which is not that full. Sa ngayon naman, sa puntong ito, ang ilan sa mga nakausap naming suki ng MRT. Hindi pa nga lang nila nababalita ng proyektong ito, kaya hindi pa nila nasusubukan. At least yung pag nagpunta ka na kaagad doon, alam mo na kung mahaba o maiksi yung pila, hindi ka natutuloy doon. Siyempre po malaking bagay po yun kasi para po malalaman mo na kung yun nga po yung mahaba na yung pila o hindi pa. Pero mas mahalaga raw, makakapagpadala na rin agad ng dagdag na tren ng MRT management sa mga istasyong halos hindi na makasakay ang mga pasahero dahil puno na ang mga dumarating na tren. For example, if we see that all the trains are already filled up once they leave the North Avenue station, and when they arrive at the Quezon Avenue station, there's no more space on the trains, and then we can decide to send a skipping train, and this train can go direct to Quezon Avenue station. 3.1 million pesos ang ginastos ng MRT para sa proyektong ito na inaasahang magpapaikli sa pila ng mga pasahero ng MRT. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting.